po natin ay pinamagatan po natin, dahil kay Jesus, ikaw ay pinagpala. Sabihin mo nga sa iyong katabi, dahil kay Jesus, ikaw ay pinagpala. So alam niyo po ba, napakahalaga na makita ng tao kung bakit siya pinagpala dahil sa ginawa at tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi sabi nga po doon sa kanilang talata na sa huli, basahin ko lamang po ito upang patuloy natin makuha. Sa verse 13, sabi niya dito, sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Sabi niya dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagkapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi niya dito, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Kung bakit ka pinagpala? Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil doon sa pagtubos po niya sa tao mula po sa sumpa po ng kautusan. So, magsimula po tayo. So, ang unang puntos na gusto ko po makita natin dito, yung ginawa po ng Panginoon. Una, tayo po ay pinawalang sala. Tayo po ay pinawalang sala. Alam niyo po, tayo po dating bilang mga tao na nabuhay dito sa ibabaw po ng lupa, mula po nung magkasala yung ating ninulong si Eva saka po si Adan, tayo po ay nasa ilalim po ng kasalanan. At ang sabi nga ng Biblia, lahat po ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mula po sa kalagayan po ng tao na yon, dahil po yung tao ay, sabi nga, nasa ilalim po ng sumpa at kasalanan, so mismo yung ating Panginoong Jesus ang gumawa po ng kaparaanan upang tayo pong lahat ay mapawalang sala. At naganap po ito sa buhay ng isang tao nung siya po ay natutong manalig sa ating Panginoong Jesus. So basahin po natin yung verse 6. Sabi niya dito, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na taong matuwid. So wala naman po matuwid, wala kahit isa. Diba sabi po ng Bible sa Romans, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit na sabi dito, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na taong matuwid. So ituloy po natin para patuloy natin makuha. Kung sa gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kautusan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig. So hindi dahil sa pagsunod sa kautusan kung bakit napawalang sala ka. Kung bakit ikaw po ay napawalang sala kasi sa iyong pananalig sa ating Panginoong Jesus. So sa totoo lamang po talaga, wala naman pong tao matuwid. Wala naman pong tao hindi nagkakasala. Tama po ba yun? Lahat po tayo ay may kahinaan, lahat po tayo ay may kamalian na nagagawa. Subalit ang magandang balita na sinabi po dito ng Biblia, dahil sa iyong pananalig, ikaw po ay pinawalang sala ng Diyos. Sabi po dito, bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hentil. Pag po sinabing mga hentil, hindi po sila saklaw sa piniling bayan po ng Diyos. Ang piniling bayan po ng Diyos, walang iba kundi po yung bansang Israel. Sila lang po yung bayan ng Diyos. Lahat po noon ay mga hentil, ang sabi po ng Bible. Subalit, dahil sa mayamang biyaya, dahil sa mayamang habag ng Diyos, ang sabi ng Biblia, yung mga hentil ay napabilang sa mga taong nakatanggap ng biyaya upang mula po doon, sila din po ay mapawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo, sa ating pong kalagayan po ngayon, bilang mga nanalig sa Diyos, kabilang na po tayo sa mga taong pinawalang sala. Amen! Kung baga sa dati, nakulang ka ng kamatayan.
At ang dulo mo ng iyong kahatulan ay walang hanggang kapahamakan. Kasi nakakulang ka eh. Subalit, salamat po sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig na pinasimulan po sa atin ng Panginoon Jesus, tayo pong lahat ay napawalang sala. Akin tayo po ay ipinawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. At ang magandang balita ito ay inihayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain mo ang lahat ng bansa. So makita natin, napakahalaga yung tao po ay mapawalang sala. Di ba? Ang dami pong problema po ngayon ng mga tao na nasa bilangguan. Hindi po nila alam kung paano po sila makakalaya. Di ba? Kung ano po yung mga dapat po nilang gawin upang sila ay makalaya doon sa kanila pong pagkakabilanggo. Ganon din po yung buhay ng tao. Madami pong mga tao ngayon na iba't iba po yung ginagawa nila, sa tingin nila yun po yung daan upang sila po ay makalaya sa kasalanan, upang sila kung sila man po ay mamatay, hindi po sila mapunta doon sa impyerno, kundi maggamit po sila ng sinasabi ng Bible na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit sa atin, bilang mga tao na nakaunawa at nakatanggap ng biyaya, isa lang po yung susi upang ang mga tao ay mapawalang sala at maging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang totoong pananalig sa ating Panginoong Jesus. Yun po. Kasi wala ka naman pwedeng gawin eh. Sabi nga po na isang awit, wala kang maibabawas, wala kang mailaligdag upang ikaw ay maligtas. Kung bakit po tayo ay naligtas dahil lamang po sa sukdulang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba lang? Wala po tayo may dadagdag, wala po tayo magagawa. Kundi naganap lamang po yung kaligtasan sa buhay po ng tao at napawalang sala ng tao dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Jesus. At sa 1 Peter 1:2, sabi niya doon, kayo'y pinili ng Diyos. Ang Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo Jesus at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ang sabi dito ng Biblia, tayo po ay nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kasi sa Old Testament, upang magka-idea lamang po tayo, sa Old Testament, ang ginagamit po nila noon ay dugo po ng mga hayop. So, makita natin, hindi sapat yung dugo ng hayop upang matubos, mapawalang sala ang buhay po ng tao. Kaya taon-taon po, pumupunta po yung mga tao doon sa templo, nagkakatay po sila ng mga hayop. At wala po doon yung dugo po ng hayop na yun, yung po yung kanilang iniyahan doon upang mapatawad yung kanilang nagawang pagkakasala. So, balit nakita ng Diyos, hindi sapat. Sabi ko nga, kung di po namatay at tumigis yung dugo ng Panginoon Jesus, noong unang kapanahunan, at ang ipapractice pa po natin, yung pag-aalay po ng dugo ng hayop, palagay niyo po kaya, ganong hayop po yung mamamatay taon-taon. At anong hayop kaya yung pwede itumba sa kasalanan mo upang ikaw ay mapatawad? Kasi ang ano po doon eh, kapag malit lang yung kasalanan mo, yung iba, bato-bato, malapati. Kung malaki-laki yung kasalanan mo, mag-aalay ka po ng camping. Kapag talagang malaki yung nagawa mong kasalanan, mag-aalay ka po ng baka. Palagay nyo, magkano po ba yung isang bakang malaki? Malaki, mahal. 70 o 80,000. Bawa sa isang pamilya ay 5 kayo. Gaano po kalaking pera po yun upang mapatawad lang ang kasalanan mo sa loob po ng isang taon ng iyong paghahandog. Subalit, dahil nga po mahal ng Diyos yung tao, hindi naman po siya napatawad, kundi pinubos at pinawalang sala. Amen! Amen. Kaya may nabasa po tayo doon sa Bible, sa Book of John, sabi niya doon, nakito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay nilinis sa pamamagitan ng kanyang
dugo. At kung babalikan po natin yung unang talata, napakaganda po dyan. Sabi niya dito, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mula't mula pa at pinabalan kayo ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba, sa totoo lang, ito yung hindi natin kayang sukat unawain sa buhay po natin. Yung sabi nga ng Bible, hindi aksidente na ikaw ay nakakilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Bagamat sabi nga po natin, may kanya-kanyang kapawaanan ng Diyos kung bakit po tayo ay nakakilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa Bible, may mga kwento po dyan. Diba, kagaya po ni Apostol Pablo, pinakailangan po muna niyang mabulag upang siya po ay makaunawa at makasunod sa kalooban po ng Diyos. Kasi nung siya po ay hindi pa mananampalataya, di ba, yung ginagawa niya talagang hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Subalit makita natin, bagamat masakit yung kapawaanan ng Diyos, siya po ay, yung naging daan upang siya po ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoon. At sa buhay po natin, may mga iba, bago siya nakakilala sa Panginoon, siya po ay in-invite sa gawain ng Diyos, di ba? Yung iba naman po, may nagkasakit muna, at nung siya ay panalangin, saka pala po siya kumilala at nanampalataya sa ating Panginoon. Subalit ang sabi ng Bible, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa. Alam na po ng Diyos yun eh. Yung po yung iba, tinatawag po nila dito ay predestination. Yung po ba talaga nakadesenyo ka na sa puso at isip ng Diyos na ikaw ay kumikilala at maglilingkod sa Panginoon. Kaya lang hindi natin alam yung tamang panahon at yung kapawaanan ng Diyos kung paano po tayo may kumonect o maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At mula po doon, sabi nga ng Bible, mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo. At kagaya po na binanggit ko kanina kay David, ang sabi ng Bible, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuhay ng Diyos na taong matuwid. So sa paningin ng Diyos, tayo po ay matuwid. Kasi tinubos tayo, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng dugo po ng ating Panginoon. So ang tanong doon, sabi po ng iba, paano pastor, nagkakamali pa rin po ako, nagkakasala pa rin po kayo? Yung pong pagkakamali mo, pagkakasala mo, ang nagtatakip po doon, walang iba kundi po yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga lamang po doon, bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos, balikan ko lang po yung first Peter, sabi niya, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman at mula pa, ay pinabanal ng Espiritu Santo upang, sabi dito, upang maging masunurin kay Kristo at bilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi niya dito, tayo po ay pinili ng Diyos at mula po doon, tayo po ay pinatawad ng Diyos, nilinis ng Diyos upang tayo po ay maging masunurin kay Kristo. Sabi ko ng Ephesians 2:10, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ipukol na po natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. Alam niyo po, sa mga taong napawalang sala, ano po yung sinasabi po nila kapag sila'y nakalaya? Sabi po nila, hindi ako babalik sa bilangguan na to. At upang hindi ka bumalik doon sa bilangguan na yon, sisikapin mo na sa tulong at biyaya ng Diyos at iiwasan mo na yung dahilan kung bakit ka nakulong. Di ba? Yung mga tao nakulong. Sabi ko nga po, dito, may mga pagkakakulong na 24 hours lang, may mga nakulong talaga ng ilang buwan, ilang taon. Depende doon sa kanilang nagawang kamalian, di ba? So, sabi ko nga, yung mga tao nakulong lang ng 24 hours, sabi po nila, talagang hindi na ako gagawa ng kamalian na ako'y nakulong. Kasi sabi po nila, palagay kang nasa impyerno ka kapag nando ka sa loob ng bilangguan. Wala pa naman po siguro nakulong dito sa atin. Meron po ba? Kasi doon po sa Candaba, parang ganito lang kasimple. Diba, ito po yung kulungan. Yung kulungan, yan, yung kulungan.
Nandun po yung mga double deck. Tapos, ang maganda po doon, kasama po nyo yung CR sa loob. Yung CR, ganun po kataas. Pagka tumayo po yung naliligo, kita mo nga dito. Kapag nagdumi po yung tao, amoy nyo pong lahat kasi nasa ano lang po kayo. Palagay nyo kaya sa atin dito sa bahay, di ba? Kapag nakaamoy lang po kayo ng medyo, hindi po kayo mapakali. Aalis po kayo. Ito hindi ka pwedeng malis. Nandun ka. Magkakasama po. Masasabihin po na ibang nakulong, hindi na kayo kababalik sa kulungan na to. At ang gagawin ko sa niya, hindi ko na babalikan yung kasalanan kong ginawa kung bakit nandito ako sa loob ng bilang buwan. Amen po ba daw? So, ganun din po sa buhay natin. Sa tulong at biyaya ng Diyos, yung mga dahilan kung bakit po tayo naging makasalanan, kinakailangan iwanan na po natin. Amen po ba daw? Habang tayo po ay binago na po ng Panginoon, pinubos na po ng dugo ng Panginoon, iwanan na po natin yung dati nating buhay na hindi po kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Upang tayo po ay maging malinis sa paningin po ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Kasi yung tumubos, nagpawalang sala, at naglilinis ng ating mga nagawang kasalanan. Amen po ba doon? Yung po ba, Lord, bagamat ako po'y dati makasalanan, subalit sa tulong at biyaya mo, ako po ay pinawalang sala mo. Kaya sa tulong at biyaya mo, ngayon po, nanasain ko na lumakad at mabuhay sa ayon sa iyong dakilang po kaloob. Amen po ba doon? Bagamat sabi nga po natin, hindi naman po yung pagbabago ay nagaganap po ng 24 hours, ngunit ang mahalaga po na makita sa atin ng Diyos, may nagaganap na pagbabago. Kung dati na masama ka ngayon, dahan-dahan, pabuti ng pabuti yung buhay natin bilang isang nakakilala at tumanggap ng biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Pangalawa, sabi po ng Bible, tayo po ay mga taong pinagpala. Sabihin mo nga sa mga tali, ikaw ay pinagpala. Alam niyo po, yung pagpapala po, sa buhay po ng tao, hindi lamang po isang bahagi. Kasi yung iba, pananaw po nila, yung salitang pinagpala sa mga bagay na material lamang. Sabi ko nga, yung nagising ka sa umaga, isa na po ito na biyaya at pagpapala. Tayo po yung malakas at nakakagalaw, isa po itong biyaya at pagpapala. Yung kung wala ka sa ospital, napakalaki po itong biyaya at pagpapala. Amen. At higit sa lahat na biyaya at pagpapala sa buhay natin, tayo po ay nakakilala po kay Kristo. Sabi dito sa Galatia 3:9, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya siya ay pinagpala at pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nanalig sa Diyos. Sabi na dito, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya siya ay pinagpala at pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nanalig sa Diyos. Lahat. Kaya kung ikaw po ay nananalig sa Diyos, kabilang ako sa mga taong pinagpala ng Diyos. Amen po ba daw? So, may mga tanong po siguro kung minsan bilang tao, kung ako ay pinagpala, bakit ganito yung kalagayan ko sa buhay? Minsan, dumadating po sa isip natin yan, di ba, bilang tao. Sabi ko nga, sa buhay na ito, may kanya-kanya po tayong, sabihin po natin, gampanin, panawagan, sa buhay po natin bilang mga tao na nilikha ng Diyos. At sa Bible, may makikita tayo mga kwento, halimbawa yung pulubi. Sabi ko nga, kung pinagpala ng Diyos yung pulubi, bakit siya yung pulubi? Diba? Pero ang mahalaga po doon, bagamat siya isang pulubi, nagamit siya na kaligtasan at buhay na walang hanggan. O kaya yung babaeng bao. Bao na, tapos mahirap pa. Pero mula doon, kinilala po siya ng mga tao na naisulat sa Bible. Bakit? Kasi yun po yung kanyang naging buhay at higit sa lahat, ang pagkapala na tinanggap po niya sa Panginoon, siya po ay nagkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, ang pinakamahalagang biyaya at pagkapala sa buhay ng isang tao, yung siya ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Bible, makakamtan mo man yung yaman ng buong mundo
kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala po itong kabuluhan. Sabi ko ako minsan, bakit may mga naging pulis? Bakit may mga naging engineer? Bakit may mga naging arkitekto? Bakit may mga naging negosyante? Bakit meron, sabi ko nga na, naghahalaman, nagpapalayan? Di ba? Kasi upang tumakbo po yung ekonomiya ng buong mundo. Bakit may mga scientists? Bakit may mga sabihin po natin, mga billionaire? Pero ang totoo lang, kapag namatay po yung tao, wala naman po siya madadala. Amen po ba daw? May nakita na ba kayong bilyonaryo na yung kotse niya na Mustang, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, nadala po ba niya? Hindi naman na. So ito na yung napagpapala, ikaw po yung nakatanggap ng biyaya na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa na po yung mga bagay na matuloyan. Amen. At sabi ko nga, kapag tinanong niyo po yung mayaman, baka hindi niyo kaya isipin yung iniisip po nila. Tayo nga po, kung minsan iniisip ko pala kung paano gagawin yung isang bagay. Natutuloy na po yung isip natin, nagkakakuha ka, paano kaya ito lalaki, paano kaya ito gaganda. Pakuhan lamang po yun, yung mga negosyante, yung cellphone po nila, hindi po tumitigil. Boss. Oh, boss. Oh, boss. Baka hindi ko kaya yun. Huwag na po ninyo pakakapin na maging negosyante. Amen po ba doon? Pero ang mahalaga po doon, pinagpala po tayo sa lahat ng bagay. Mental, emotional, physical, and financial. Bagamat simple po yung dumarating na biyaya sa atin, sapat-sapat lang, ang mahalaga po doon, hindi po tayo iniiwanan, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Amen! Wala naman po nasunod mayaman. Ang malungkot nga po doon, mayaman ang hindi pumasok sa langit. Kasi hindi siya naging mabuting pinagkatiwalaan po ng mayaman. Mas maganda maging mayaman kung maging mabuti ka ang katiwala po ng Diyos. Amen? So, kaya sabi po dyan, pinagpala. Okay. So, tuloy po tayo. Sa Genesis, ito po yung si Abraham. Kung bakit pinagpala po ng Diyos si Abraham, maganda po yung kanyang kwento eh. So, basahin po natin. Sabi dito sa Genesis chapter 22, ilulundag-lundag ko na lang po para mabilis po tayo. Sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, nakagod po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaysa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat ka sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa nahandog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis na kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So, ang kwento po na to, makita natin, ang Diyos ay sinubok po niya si Abraham kung gaano po ba yung kanyang pananampalataya, kung gaano po yung kanyang pagsunod na gagawin sa Diyos. Alam niyo po kung minsan may mga ganitong mga pagkakataon, bago dumating po yung biyaya, kung minsan dumadating mo na yung mga pagsubok. Kasi hindi mo makikita yung biyaya kung wala pong pagsubok. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, salamat. Kasi mula sa pagsubok, pinagpala ka ng Diyos. Bago pinagpala ng Diyos si Abraham, dumaan muna siya sa mga matinding pagsubok. Alam niyo po, yung pagsubok sa kanya talagang matindi, di ba? Kahit sa isang anak. Bago pa yung panganak yung kanyang anak na si Isaac, isang daang taon na po si 100 years na po si Abraham. Kung bagay sa menopause, baby na po siya, di ba? So, pakita natin, bagamat ganun po yung sitwasyon po ni Abraham, hindi po siya sumuway kung ano yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Kundi ang sabi ng Bible, maaga po siyang bumangon, ginawa, at sinunod kung ano yung sinasabi sa kanya ng Diyos. Kung tayo po kaya, nagpipray ka, Lord, nagpipray po ako ng bagong sasakyan. Nagpipray ko ng bagong sasakyan, tapos kinausap ka na Lord.
Anak, pamigay mo yung sasakyan mo ngayon bago kita bigyan ng bagong sasakyan. Palagay mo kaya, gagawin mo o hindi? Kung nananampalataya ka sa Diyos, gagawin mo, di ba? Kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi mo ito gagawin. Yung kasi yung kwento dun eh. Kung bakit ginawa po ni Abraham yung inuutos po sa kanya ng Diyos kasi nananampalataya po siya sa Diyos. Diba? Sa financial, Lord, gusto ko na pagpalain ko yung aking financial needs. Sabi ko ng Diyos, anak, sige, magtanim ka. Eh Lord, last money ko na po ito eh. Eh wala na po akong pambili ng ulam mamaya. Diba? May mga ganun pagkakataon. So, dahil sa kawalan ng pananampalataya, hindi yung tinanong, di ba? Hindi binigay kasi kawalan ng pananampalataya. Pero si Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa po niya yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Abraham naging ama sa pananampalataya kasi nandun po yung kanyang pagsunod doon sa sinasabi sa kanya ng Diyos. Kaya sa bawat pagsunod natin sa Diyos, kalaki po nito yung masaganang biyaya at pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba daw? Minsan po kasi kaya hindi ka sumusunod, nandun po yung doubt, nandun po yung pag-aalala. Diyos, maglilingkod kaya ako sa iyo? O hindi? Kapag nandun yung pananampalataya mo, maglilingkod ka sa Diyos. Diyos, ipagkakalog po ba ito sa iyo? Kung nandun po yung pananampalataya mo, ibibigay mo. Kung wala po doon yung pananampalataya mo, hindi mo po ito ibibigay. Sa Bible, nasabi nga po na isang talata, basahin ko na lang po sa inyo. Sa 2 Corinthians 8:9, sabi niya dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Sabi dito sa 2 Corinthians 8:9, ang Panginoong Jesus ay nagpakatukha upang tayo po ay yumaman. So, ang tanong doon, kung nandun po ba yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus upang yung masaganang buhay, mayamang buhay, ay patuloy na dumaloy sa buhay. Amen po ba daw? Kasi sabi ko ng Bible, pinagpala ka na. Kaya lang, bakit hindi dumadaloy po yung masaganang buhay at kapapal? Baka po, wala po sa Diyos yung problema, nasa atin po yung problema. Kung tayo po ay makikinig at susunod, nasunod po daw yung biyaya at ang kapal. Amen! Nalala ko tuloy yung kwento po doon sa South Korea. Minsan daw pong pastor na nag-announce po sila. Nag-announce. Sabi po ng pastor, mga kapatid, manalangin tayo na ito po ating bahay-sambahan ay magkaroon po tayo ng bahay-sambahan upang sama-sama po tayong sasamba at maglilingkod sa Diyos. Kasi wala pa po silang maalis na sambahan kasi tent lamang po yung kanilang ginagamit. So, nag-announce po yung pastor. So, kung sino po yung mga kinakausap ng Diyos upang magamit sa pagpapatayo po ng bahay-sambahan ay magamit po sa Panginoon at magtulong-tulong po tayo upang mapatayo po natin yung bahay-sambahan. At alam niyo po, yung pastor, bigla po siyang nagulat. Yung isang member na sa tingin niya napakahirap, siya po yung nakita niya na nagbigan ng malaki. At alam niyo po, naibalita po ito sa buong Korea. At dumating po yung pagkakataon, tinanong siya ng pastor. Sabi niya, ba? Malaki naman ang ibinigay ko kasi sabi niya, ito po yung tinumbig po sa akin ng Panginoon. Sabi niya, gusto ko po na maging bahagi po ako sa pagtatayo po ng bahay-sambahan. Hindi mapakali po yung pastor. Sabi niya, saan kaya nag-galing itong pera na ibinigay ng lugar po? Nagpunta po siya ngayon sa lugar po nila, sa barangay. Alam niyo po, naiyak po yung pastor. Kasi yung kalabaw po na ginagamit po ng member po niya, yung pala yung ibinenta upang makatulong siya sa pagtatayo ng bahay sa bahay. Kasi pagdating niya, nakita niya, ang nakasingkaw siya. Yung anak po niya yung... Alam niyo po, dahil po nakita po ito ng mga kapatid, yung kalabaw po na ibinigay po na ibinenta, pinalitan po ito ng bago. Hindi po siya nasayang. Kundi ang nakita po doon, sa kabila pala ng kahirapan ng tao na to, siya po ay nakinig at sumunod doon sa sinasabi sa kanya ng Diyos. At sabi nga natin, sa Diyos wala pong
kalugihan. Amen po ba doon? Sabi nga po ni Apostol Lucas, sabi niya, magbigay ka sa Diyos at bibigyan ka niya siksik, liglig, at umakako. Kasi sabi ng Bible, nagpakathanap po si Jesus upang tayo daw po ay yumaman. Kaya lang, may kapakanan ng Diyos, kagaya po kay Abraham. Si Abraham, nakinig po siya at sumunod doon sa panawagan ng Diyos at mula po doon, sabi ng Bible, hindi lang po siya ipinagpala ng Diyos, kundi lahat po ng mga mananalig sa Diyos ay kabilang po sila sa mga pagpapalain po ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin kung paano po pinagpala ng Diyos si Abraham. Natuto po siya makinig at natuto po siyang sumunod. At mula po doon, lupusan po siyang pinagpala ng Diyos. Kasi kung minsan tayo, may conviction na sa akin ng Diyos, nilalabanan pa po natin. Bakit? Kasi sa kakulangan po natin ang pananang Lord, pagka binigay ko pero ko na ito, wala na talaga. Last month ko na ito. Kaya po kapag ibinigay ko isang bagay na material na kailangan, wala na, hindi po. Wala po doon, pagpapalain po ng Diyos yung buhay ng bawat isa po sa atin. Amen! At sabi ko, wala pa ako napakinggan na nagpatotoo. Wala po nung sila maging totoo sa Diyos. Sila po ay pinagkulang ng Diyos. Kundi ang patotoo nila, mula nung sila naging totoo sa Diyos at nagpakatotoo sa Diyos, mula po doon, lalo pa po silang pinagpala ng Diyos. Amen! Dahil ang Diyos po totoo sa kanyang mga salita, totoo po siya sa kanyang mga pangako. And last, pangatlo, tumanggap ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, napakahalaga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Kasi sabi po ng Bible, nung magkasala si Eva sa si Adan, ang namatay po sa kanila yung kaugnayan po nila sa Diyos. Dahil sa salitang kasalanan. So basahin po natin, 14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananalig, ito po yung pinaka-keyword natin, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, matatanggap natin ang Espiritu ipinangako ng Diyos. Natanggap lamang po ng mga taong tumanggap ng Espiritu Santo, ang Espiritu ipinangako ng Diyos sa buhay ng tao sa pamamagitan ng Kanyang pananalig. Hindi dahil sa pagsunod mo sa iyong kautusan, hindi dahil sa pagiging mabuting tao mo, kundi dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po ay nakaunawa tungkol sa kalooban po ng Diyos. Pansinin natin yung mga tao hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Hindi po nila maintindihan yung Bible. Hindi po nila maunawaan yung salita ng Diyos. At ang malungkot po noon, nakikipag-ano pa po sila. Di ba? Subalit yung mga tao pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, sila po yung mga tao nakakaunawa at sumusunod sa salita po ng Diyos. Hindi po aksidente na naiintindihan mo yung Bible, naunawaan po natin yung salita ng Diyos. Tayo po yung nakalaya sa maling pagsamba. Kundi ito po ay bunga ng banal na Espiritu na nagbigay liwanag at unawa sa ating po mga puso at isipan. Di ba tayo hindi pa pinapatnubayan ng banal na Espiritu at hindi pa po tayo nanampalataya sa Panginoon? Tayo din po yung mga taong umusig Inuusig natin yung mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin noon. Di ba? Subalit, so, tayo po ay nanampalataya sa Panginoon Jesus at nakatanggap tayo ng banal na Espiritu, naintindihan po natin, naunawaan po natin yung salita po ng Diyos. Sa aklat po ng Efeso, sabi po dyan, Ephesians 1:13, tayo man ay naging bayan ng Diyos, sabi dito, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So dito, inulit po ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, yung kanila po ay sa Galacia. Ang sabi po dito, nung tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo at na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sa mga tao may tatak ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, ang sabi po dito, siya kabilang sa mga taong hinirang ng Diyos. Kapag kabilang ka sa mga taong hinirang ng Diyos, ay may tataka ng banal na Espiritu, makatitiyak ka na ikaw ay pupunta doon sa langit na bayan. Amen. Ang Diyos ang nagpatibay
sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humiwang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinakalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya yung kanyang mga ipinangako. So sabi dito, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinakalooban ng kanyang Espiritu Santo bilang patunay na tutuparin ng kanyang mga ipinangako. Kung baga sa pag-aaral ka ng Diyos kapag may tatakan ng banal na Espiritu. Kaya napakalaking biyaya at pagpapala. Nung tayo po ay manampalataya sa Panginoon Jesus, tayo po ay pinakalooban ng banal na Espiritu. At mula doon, ikaw po ay may tatak. Na pagdating ng panahon, kabilang ako sa mga tao tatanggap ng pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya kapag yung tao di siya na totoo na nanampalataya at tumanggap kay Kristo, wala kang tatak. Kung bagsa na yung pangalan mo, hindi siya nakasulat doon sa aklat ng buhay. Kaya kapag yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, makatitiyak ka dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon Jesus, ikaw po ay tatanggapin doon sa langit na bayan. Amen! Kaya sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, napakapalad mo. Amen! Sabihin mo kasi katabi, napakapalad mo! Dahil kay Kristo, tayo po ay tumanggap na masaganang pagpapala. Pagpapalang pinawalang sala o pinatawad din po sa ating mga kasalanan. Pagpapalang spiritual, physical, financial, at higit sa lahat tumanggap tayo ng banal na Espiritu na siyang tatak na nilagay ng Diyos upang makamtan natin yung pangako sa atin ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen.